Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Kaya nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, ang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo ligapin. Kaya muling magtipon, iligtas niya sa atin, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa 33 linggo sa karaniwang panahon. Isama din po natin sa ating banal na misa ang ating mga personal na kahilingan sa buhay at ang ating patuloy na pagpapasalamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Ganon din po sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito na pamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. At sa mga humihiling naman ng kagalingan para sa kanilang karamdaman, naway pagalingin ng Panginoon ang kanilang nararamdaman. At sa mga taong patuloy na tumutulong doon sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalo tigit na sa mga taong nasalanta ng bagyong Juan at sa mga nasalanta ng baha. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin,
Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahalulip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan. Nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay ililigtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging malindog. Tugtugin din ng trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating maghahigit. Taglay katarungan natin. Panginooy siyang hukom, tanan sa kanila lapit. Taglay niya'y katarungan at paghatol ng matuwid. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman na hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang hintayin ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang tagubiling ibinigay namin sa inyo, huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan namin may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag
kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit namin ipinagtatagubilin sa mga tao ito na sila ay maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alleluia, alleluia. Narito natin na ang kaligtasang pag-asa upang sa atin matamasa. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Buting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, pinag-uusapan ng ilan sa mga tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito, at ang mga palamuti nito na ihandog ng makao. Kaya't sinabi ni Jesus, darating ang panahong lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho, walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi may ligaw ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, Ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag. Kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa-bansa. At ang kaharian sa kaharian, magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw ng mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, darapin kayo at uusigin, kayo'y dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador at ang pagkakataong ninyo upang magpatuto tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban, huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng kalimuhan at ng pananalitang hindi kayang tunan o pabulaan ng sino man sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga malang, mga kapatid, mga kamag-anak, at mga kaibigan. At ipapapatay ang ilan sa iyo. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Mga kapanalig, napakagandang pagnilaya ng mga pagbasa na napakinggan natin sa 33 linggo sa karaniwang panahon. Ito po ay tumutugma sa atin bilang isang mananampalatayang Kristiyano at bilang isang mananampalatayang
mananampalatayang Kristiyano, nandun ang ating obligasyon, nandun ang ating responsibilidad na gampanan dito sa ibabaw ng mundo. Kaya nga po mga kapanalig, sa ating mga pagbasa ngayon, malinaw ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Habang papalapit ang araw ng Panginoon, tayo pong lahat mga kapanalig ay tinatawagan na maging tapat. Tayong lahat ay tinatawagang maging masipag at tayong lahat ay tinatawagan na maging matatag at puno ng pag-asa. Kaya nga po sa unang pagbasa mga kapanalig, ipinarinig sa atin na darating ang araw ng Diyos na parang apoy na nasusunog sa kasamaan. Ngunit para sa mga may takot sa Panginoon, ito ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan. Mga kapanalig, ito po ay isang paalala sa ating lahat na sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, sa gitna ng paghihirap ng ating komunidad at sa hamon sa ating pastoral at na paglilingkod, hindi po natutulog ang Diyos. Merong hangganan ng kasamaan, merong gantimpala ang katapatan. Kaya nga po ang unang pagbasa ay nagpapaliwanag sa atin na ang liwanag ng Diyos ay muling sisikat para sa mga mananatiling tapat sa Kanya. This is the calling to each and every one of us on how are we going to perform our duties and responsibilities to perform the work of Jesus here on earth. Na sa kabila ng ating mga paghihirap sa buhay, sa kabila ng natatamasa nating mga iba't ibang klaseng na kalamidad, nandyan ang ating pagkapit sa Diyos, nandyan ang ating pag-asa na sa kabila ng mga bagay na ito, merong pag-asa na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kumbaga, there is a rainbow after the rain. Kaya mga kapatid, sa ikalawang pagbasa, pinaalalahanan tayo ni San Pablo na ang buhay Kristiyano ay dapat masipag. Ang buhay Kristiyano ay dapat merong disiplina. Hindi tanging ang pisikal na trabaho ang tinutukoy niya dito. Mas malalim na hamon sa atin mga kapatid ang napakinggan natin sa ikalawang pagbasa, na ang hamon po sa ating lahat ay walang iba na huwag tayong maging tamad sa pananampalataya. I repeat, hinahamon tayo sa ikalawang pagbasa na huwag tayong maging tamad sa pananampalataya. Huwag tayong tamad sa paglilingkod sa ating pamayanan, sa ating parokya, sa ating kinabibilangan. Huwag tayong maging tamad sa paglilingkod sa ating papel sa komunidad. Ang simbahan, mga kapanalig, ay hindi lamang po lugar ng pakikinig, kundi ang simbahan ay tahanan ng pagkilos. Anong mga pagkilos, mga kapanalig, ang ating dapat gampanan dito sa ibabaw ng mundo? Ang aktibong pakikibahagi, saan? Ang aktibong pakikibahagi doon sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan, doon sa mga naapektuhan ng bagyong si Juan, lalong-lalo na sa Bicol region, particularly na sa Catanduanes. Mga kapanalig, ang iba pang hamon sa atin ay walang iba kundi maging aktibong malasakit sa ating kapwa. Let us always reach those who are in the peripheries of our society. Sa pag-abot natin sa kanila, meron tayong gantimpala sa Diyos. Sa pagkalingan natin sa kanila, this is the mission that is being entrusted to us by God. At higit sa lahat, kung paano natin ipinapakita ang pagiging isang Kristo sa kapwa natin.
Kaya mga kapatid, ito ang panawagan sa atin sa ikalawang pagbasa na kung saan bilang isang Kristiyanong Katoliko, dapat meron tayong ginagawa sa buhay natin. Hindi yung simba-simba lamang dahil may sakit o kaya magsisimba dahil may mga kailangan tayo sa buhay natin. Ang pagiging Kristiyano ay isang pagpapakita na buhay si Jesus sa buhay natin. Kaya mga kapanalig, kapag ang lahat ng ito ay ginagawa natin, nakikibahagi tayo at umaasinso ang ating buong komunidad dahil si Kristo ay nasa ating buhay, nasa ating puso at naipapakita natin sa ating kapwa. Kaya nga po sa Ebanghelyo mga kapanalig, sinabi ni Jesus na darating ang mga digmaan, kaguluhan at pag-uusig. Ngunit sa halip na matakot, tinatawag niya tayong lahat na tatagan ang ating pananampalataya. Mga kapanalig, ang pananampalataya ay sinusubok hindi sa oras ng kaginhawaan. Ang pananampalataya ay minsan sinusubok sa gitna ng kaguluhan. Ang pagtitiis, ang katagan, at higit sa lahat, ang pag-abot doon sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan, ang siyang daan upang makita ang katapatan ng Diyos. This is the right time. Ito ang tamang oras, mga kapatid, na ipakita natin ang ating malasakit, ang ating pagmamahal, ang ating paglilingkod doon sa mga naapektuhan ng natural calamities. Sa pagbaha, sa bagyo, o kung ano pa man na natural na kalamidad nararanasan natin sa buhay. Mga kapanalig, ang pagbasa po ngayong araw na ito ay nabubuo ng isang malinaw na aral. Sa gitna ng pagsubok, manatili tayo sa Diyos. I repeat, sa gitna ng pagsubok mga kapatid, dahil alam natin na sa ganitong sitwasyon, ang mga kapatid nating nasalanta ng bagyo, ang mga kapatid nating nasalanta ng baha, ay minsan nasa gitna ng pagsubok. At tinatawagan tayong lahat, sa gitna ng pagsubok, manatili tayo sa Diyos. Sa gitna ng hirap mga kapanalig, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Sa gitna ng pagkabalisa, kahit sa oras ng kagipitan mga kapanalig, merong pag-asa. Bilang mga lingkod ng simbahan, bilang isang bininyagang Kristiyano, bilang isang tagasunod ni Kristo mga kapanalig, at higit sa lahat, tagapag-alaga ng ating komunidad, tayo rin po ay tinatawagan na magdala ng liwanag, magpakita ng sipag at maging saksi ni Kristo. Mga kapanalig, sa pagpapatuloy ng ating banal na Eukaristiya, ito po ang panawagan sa ating lahat bilang isang tagasunod ni Kristo. Iabot o abutin natin ang mga taong nahihirapan. Abutin natin ang mga taong minsan walang-walam. At sa ganitong pagkakataon, sa ganitong pamamaraan, ipinapakita natin ang mga bagay na makalangit, makadiyos at makatao. Dahil alam natin mga kapanalig na tayong lahat ay may hangganan. Tayong lahat ay may katapusan. The only question that God will ask us, what did you do to the least of my brothers and sisters? And if we perform those things here on earth, God will ask, whatever you do to the least of my brothers and sisters, you did it for me. When I was hungry, you gave me food. When I was thirsty, you gave me drink. When I was in prison, you visited me. When I was in hospital, you comforted me. Ito po mga kapanalig ang pamantayan ng Diyos para tayo makapasok sa Kanyang kaharian. Dahil wala pa tayong nakita o nabalitaan na lumisan dito sa ibabaw ng mundo na dala-dala ang Kanyang kayamanan. Dalawang bagay lamang ang madadala natin sa pagharap natin sa ating Amang may likha. Ang dalawang bagay na ito ay walang iba kundi ang kabutihan na pinakita natin sa ating kapwa at ang kabanalan na pinakita natin sa Diyos. Pagpapahayag ng pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, magawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa karoroonan na mayumaong, na may 3 araw, na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mamapangyarihan sa lahat. Doon magumulat paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Sa papalapit na pagtatapos ng taong pagsamba habang tayo'y namumuhay sa masalimuot nating mundo, idulog natin sa Panginoon ang ating mga kahilingan para sa lahat nating mga mahal sa buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pangalagaan mo kami. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa simbahan, sa buong daigdig na ating ina at guro, nawa siya ay maging tanda ng pag-asa at pagkakaisa para sa lahat ng bansa. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo at kura paroko, nawa patnubayan nila ang bayan ng Diyos sa kanilang pagiging inspirasyon sa kanilang kabanalan, karunungan at lakas na loob. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa mga pinuno ng ating bayan, paghandaan nawa nila ang araw ng pagtutuo sa pamamagitan ng paglilingkod ng buong katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Para sa mga biktima ng terorismo, sa lahat ng panig ng mundo, nawa tanggapin sila ng Panginoon sa kanyang kapayapaan at pagkalooban ng kasiyahan at lakas ang kanilang mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pangalagaan mo kami. Isama din po natin sa ating panalangin ang mga taong may busilak na kalooban sa pag-abot at pagtulong doon sa mga taong nangangailangan, lalo't higit na sa naapektuhan na bagyo at baha. Na patuloy silang kalingay ng Panginoon at mamalagiing malusog ang kanilang kalusugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pangalagaan mo kami. Sa espesyal na panalangin, ipanalangin din natin ang mga taong naapektuhan ng bagyo at malakas na baha, na patatagin ang kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pangalagaan mo kami. Panginoong Diyos, payapain mo ang aming mga puso, pagkalooban mo kami ng biyayang maging laging handang tumanggap sa iyo, sa pamamagitan ng tapat at malugod na pagtupad sa aming mga tungkulin. Isinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Minirahan mo sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Pinagpalaan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yun iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Diriwang hanggang sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Posposin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya.
maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong managdagan nang ginawan namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa kaluluwa ng mga mahal natin sa buhay na yumauna. Panginoon naming Diyos, aming Ama, Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral at sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo at nagmamakaawa. Kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng aming mahal na kapatid na yumauna sa daigdig na ito at nananatiling nasa iyong mga kamay. Kunin mo po sila at bigyan ng katahimikan sa iyong kaharian at pakalinisin mo ang anumang karumihan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Nasa iyong mga kamay, Panginoon, ang kanilang kaligtasan. Iahon mo po sila sa apoy ng impyerno at bigyan ng puwang sa iyong kaharian. Magkaroon nawa ng katahimikan ng kanilang mga kaluluwa, gayon din ang kanilang espiritu at makapiling sana sila ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan at pag-ibig na wagas. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan mo kaysa ng pagkakandili ng mahal na inang si Maria at ni San Jose na patron ng mapayapang kamatayan. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. May they rest in peace. Sabay-sabay po tayong manalangin, Aba, Ginoong Maria. Puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasiyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Paalala po, inaanyayahan ko po kayo na maging isang Veritas Eucharistic Advocate para sa Christ-centered liturgical celebration. Huwag kalimutan sa bawat misa si Kristo ang puso ng ating pananampalataya. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa numerong 8925-7931, Local 129-131137 o mag-text lamang po sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Binibening Rene Jose o si Miss Ali Nahi. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magsingawin kayo sa Panginoon.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.